binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Apo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Baka... Yung mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally, because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas, pay your taxes or I'll invite you for questioning. Eh, ganun na ang gusto ninyo. That's the way that you understand it. Payaman kayo ng payaman, milyonary. How do I collect the right taxes? You're cheating government. You're destroying the Filipino people. It won't happen during my watch. Una nga rito ay nang binantaan ni Pangulong Duterte ang business tycoon at may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King dahil sa bigo itong magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, umabot sa 3 kasong tax evasion ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa Tobacco Company noong unang bahagi ng 2017 dahil na rin sa paggamit ng peking tax stamps at sa lumalaking utang na buwis sa pamahalaan. Tinatayang nasa 37.88 billion pesos ang utang sa buwis ng Mighty Corporation. Tinawag ito ng Pangulo na isang economic sabotage dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na sanay na sa kaban ng bayan. Sa kalaunan, dahil na rin sa political will ng Pangulo, nagbayad ang Tobacco Company sa pamahalaan ng 30 bilyong piso bilang tax settlement at dagdag na 10 bilyong pisong buwis at penalty. Ayon sa Pangulo, may tuturing niya itong pinakamalaking tax settlement sa buong kasaysayan ng Pilipinas. This will be the biggest tax settlement on record. It will produce a windfall for government which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Ormoc. Ayon sa palasyo, gagamitin sa infrastructure projects ng Administrasyong Duterte ang bilyon-bilyong binayad ng Tobacco Company. Matapos nito, sunod-sunod ang naging paghabol ng administrasyon sa mga oligarchs na niloloko ang gobyerno. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang business tycoon, chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan na ipasasara niya ang NAIA Terminal 2 kung hindi nito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Simula pa ng kanyang administrasyon noong 2016, hindi na maikakaila ang maanghang na banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang miyembro ng malalaking negosyo sa bansa na binansagang oligarch. Para kay Pangulong Duterte, kung may iiwan siyang legasiya sa bansa, ito ay ang pagbuwag ng oligarkiya. Alamin natin sa SMNI Special Report na ito kung paano nga ba ito nagawa ng Pangulo. Oligarchs ang tawag sa maliliit na grupo ng makapangyarihang tao na karaniwan ay may kontrol sa resources ng bansa para sa interes ng kanilang mga negosyo. Sila mga naghaharing uri na gustong kumontrol sa politika at ekonomiya ng bansa gamit ang kanilang impluwensya at pera. Kalimitan sa negosyo ng mga oligarch ay may kinalaman sa kuryente, tubig, lupa, telecommunications, broadcast media, mining, airlines at naglalakihang shopping malls. Sa simula pa lang ng kanyang panunungkulan ay nagbanta na ang Pangulo na wala siyang balak na konsintihin ang mga mayayaman na bansa na kinakaya lang ang gobyerno. Kung noon, sa mga nakalipas na administrasyon ay nakalusot ang mga ito nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon ay sa kanyang panahon ay tiniyak niyang hindi na mangyayari pa ito. Yung mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally, because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas,
Pay your taxes.